From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end last September 13, 2003. When you find God, you find His love because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sinasabi ng banal na kasulatan na hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat kataga na nagmumula sa bibig ng Diyos. Do you know the Bible is called the gospel? Amen? Do you know the meaning of the gospel? Alam mo rin yung meaning ng gospel? Ang ibig sabihin ng gospel, magandang balita. Magandang balita. Ang lahat ay magsabing magandang balita. Pagka ako'y nangaral, at ang ipinapangaral ko ay hindi magandang balita, hindi gospel na galing sa Panginoon yon. Amen? Pagka ang pinipreach ko, paninira, hindi gospel yon. Hindi galing sa Panginoon yon. Maaaring yon ay pangangaral, pero hindi gospel. Pag sinasabing gospel, magandang balita. Anong magandang balita? Pagka may sakit ka, etong magandang balita, gagaling ka. Pagka may problema ka, etong magandang balita, malulot ka sa problema mo. Pagka ikaw ay may financial na pangangailangan, nasa karukhaan ka, etong magandang balita, magkakaroon ka ng milagrong finansyal. Hallelujah! Kung ikaw ay may takot, ang magandang balita, ikaw ay bibigyan proteksyon. Di ba magandang balita yon? Ay mo, tinatakot ka ng tao. Anong magandang balita para sa iyo? Na mayroong isa nagsasabing huwag kang matakot sabagat padadalhan kita ng 5 security guard. Magandang balita yon. Pagka ikaw ay inaapi, anong magandang balita para sa iyo? May lalapit na abogado, sasabihin, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kaso mo, walang bayad. Di ba magandang balita yan? Anong magandang balita? Pagka hindi ka makatulog sa gabi, dahil alam mong pagka mamatay ka ngayon, ikaw ay pupunta ng impyerno, mayroong lumapit sa iyong isa at sinabing, huwag kang malala, ililigtas kita. Hallelujah! Pagka ikaw ay nasa kalungkutan, may lumapit sa iyo at sinabi, may magandang balita para sa iyo. Magsaya ka sapagkat magagalak ka sa balitang ihahatid ko sa iyo. Aalisin ang kalungkutan mo at iyan ay papalitan ng kagalakan. Yan ang magandang balita, mga kapatid. Hallelujah!
Di ba masaya kayo? Sabagat kayo ay nasa sa magandang balita. Itong ating kinalalagyan ay napuntahan natin sabagat inaasahan natin ang ipinangaral sa atin na magandang balita. Magandang balita ang ating pinuntahan, kaligtasan ng ating kaluluwa at tulong sa ating lahat ng material na pangangailangan habang tayo'y naririto. At yan po mga kapatid ang dapat na marinig natin araw-araw sapagkat sa demonyo, naririnig natin araw-araw ang sinasabi niya. Anong sinasabi ng demonyo araw-araw sa atin? Masamang balita. Naku, masamang balita. Bakit? May sakit ka. At may taning ng buhay mo. Sabi ng demonyo, naku, masamang balita. Mawawalan ka ng trabaho. Sabi ng demonyo, masamang balita. May nagalit sa iyo at papatayin ka. Yang lahat ay nakakapagbigay kalungkutan at kapahamakan sa iyong pananampalataya. Kung wala ang Panginoon sa iyo, anong gagawin mo? Ikaw lang mag-isa sa sanlibutan ito, ngunit alam ng Panginoon na kailangan natin siya. Kaya sinabi niya sa John 15:5, kung wala ako, wala kayong magagawang anuman. Kailangan ba talaga natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Congratulations sa lahat ng nabautismo kahapon. Magandang balita para sa inyo. May ID na kayo. Hallelujah! May ID na kayo. Identified with the Lord. Amen! May nagsabing, if you are born twice, you will only die once. Sometimes you will not die. Baka maabutan ka ng rapture, talaga hindi ka na mamamatay. But if you are only born once, you will die twice. Physical lang ang pagkaborn mo, pagkapanganak mo, 2 beses kang mamamatay. Physical at spiritual. Ngunit kung ikaw ay 2 beses ipinanak, physical at spiritual, kung hindi ka aabutan ng Panginoon, baka mamatay ka, 1 beses lang naman. At sa harap ng Diyos, hindi mo kapatayan yun. Isang kapahingahan lang. At isang araw, etong magandang balita, lahat ng mga namayapa kay Kristo, gigisingin muli at sasabihin, bumangon na kayo sapagkat ako ay narito na. Kaya mga kapatid, ang ipangangaral ko ngayong umaga ay magandang balita. Ang banal na kasulatan ay puro magandang balita. Amen? Bakit? Yan ay puro pangako. Para sa inyong mga natatakot, merong 365 na fear not sa banal na kasulatan. 365 sinasabing huwag kang matakot. Iyon ang ibig sabihin, isang huwag kang matakot bawat araw. Bawat gigising ka, merong pangako sa iyong sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Alam ninyo, pagka kayo ay kasama na ng ating Panginoon sa paglilingkod at sumusunod na kayo sa Kanya, ano ang magandang balita, mga kapatid, na alam ninyo? Alam ninyo na wala ng bagay na imposible sa buhay ninyo. Hallelujah! When you walk with the Lord, you know that you walk with Him when the impossible becomes possible. Amen. When the impossible becomes possible, then you know that Jesus Christ is with you. Pero ninyo, pagkakasama niyong Panginoon, sasabihin niyo, ang hirap ng buhay. Tapos kasama mo ang Panginoon, alam mo ba ako nung ginagawa mo pagka ganon? Sinusuntok mo siya at iniinsulto mo siya. Because when you are with the Lord, nothing shall be impossible with you. Ang lahat ng kasama ang Panginoon dito, itaas ang kamay. Okay, lahat tayong kasamang Panginoon, mataas ang kamay. Bakit? Walang imposible sa atin. Kasama niyo yung Panginoon, walang imposible sa inyo. Hallelujah. One day, while Peter nasa
isang sasakyan si Peter, isang maliit na bangka, at sila'y pagod na pagod. Nakita nilang may lumalakad. Somebody was walking on water towards their boat. They were afraid, the Bible says, and they almost panicked because they thought that a ghost was coming their way. When they looked at the silhouette of the figure that was coming to them, this figure was like a shadow that was gliding above the waves. And they did not know who he was. They thought he was a ghost, and they panicked. When Jesus Christ was about to come and to approach them, he stopped in the middle of the sea. Huminto siya doon sa kanyang kinalalagyan. Titingnan mo ang mga alon, walang laban sa kanya sapagkat siya ay lumalakad sa ibabaw ng mga alon. At pagkatapos, mga kapatid, natakot ang mga apostoles at ang mga disciples. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot, ako ito. Peace be unto you. Be not afraid. It is I. Amen. Pero kahit sinabi niyang, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw nga ba? Sabi ni Pedro, ako nga. Sabi ni Pedro, sabi ng Panginoon, ako nga. Sabi ni Pedro, kung ikaw, Panginoon, yan, papuntahin mo ako dyan. Alam niyo kung bakit sinabi ni Pedro yon? Papuntahin mo ako dyan. Alam niya ang Panginoon kasi may kapagsubukan na siya sa pananampalataya noon na wala silang kuha sa kanilang pamamalakaya, sa kanilang pangingisda, isang araw at gabi wala silang kuha nang dumating ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa laot at doon mo ihulog ang iyong lambat. Nang sinunod niya ang utos ng Panginoon, nakakuha sila ng pagkarami-raming isda na ang kanilang mga lambat ay nagkasira-sira, nagkabutas-butas sa dami ng pagpapala. Lesson na ni Peter yon. Ngunit, ito mga kapatid, pangalawa, sabi niya, kung ikaw yan, Panginoon, papuntahin mo ako riyan. Anong ibig niyang sabihin? Ang ibig sabihin, pagka ang Panginoon ito, ang posible, ang imposible, magiging posible. Hindi muna niya pinaniwalaan ang sinabi ng Panginoong, ako ito. Sabi niya sa isip niya, susubukan ko kung si Panginoong Hesus nga ba ito. Sabi niya, papuntahin mo ako diyan. Ang ibig sabihin, kung ikaw yan, Panginoon, alam ko ang imposible ay magiging posible. If it is you, Lord, let me come. And Jesus said, come. When Jesus said, come, you have to believe His words. Alam mo ninyo, mga kapatid, may mga physical laws ang sanlibutan ito na nasa sasakyan kang bangka na pagka ang mga paa mo ay naroroon, hindi ka lulubog dahil bangka yon. Pero pagka ikaw ay humakbang na at tubig na tatapakan mo, ang utak mo, ang katawan mo, at ang gravity ng sanlibutan ito ay magsasabi sa iyong, lulubog ka. Ngunit, pagka ang Panginoon naroroon at sinabi niyang, halika, when Peter looked on the Lord and he believed upon His word and he began to walk on water, believing what the Lord said to him, he was not really walking on water. He was walking upon the words of God. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, come. When He says, come, Peter was walking on the words of God. When he stepped out of the boat, he stepped on the letter C.
Anong nangyari? Aba, ang paa ko, lumulutang. Letter O. Pareho pa rin. Letter M. Letter E. Naku, nakakalakad si Pedro sa tubig. Ang Panginoon nga ito, sapagkat ang imposible ay nagiging posible sa Kanya. Pero, tingnan nga naman ninyo ang tao, mga kapatid, ano? Amen? Tingnan nga naman ninyo ang tao, ano? Sapagkat bumabalik sa kanyang pagkatao. Nung siya ay nakakalakad na, bigla ba naman siyang tumingin sa tubig, mga kapatid? Naku, sabi ng utak niya, tubig yan, lulubog ka na. Bago pa man niya naisip yon, lumulubog na nga siya. At humingi na naman siya ng tulong sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? O mga taong walang pananampalataya. Mga kapatid, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, manampalataya ka sa Kanyang sinabi. At ang lahat ng Kanyang sinabi ay magkakaroon ng katotohanan sa buhay mo. Whatever situation you are in today, it might be an impossible situation. Believe on the words of God and it shall be done. Kung kinakailangan, lalakad ka ng tubig, palalakarin ka ng Panginoon sa tubig. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ang hinaharap mong imposible ngayon? Tubig yan na kailangang lakaran mo. Pag-uwiin nyo sa bahay nyo, subukan ninyo na lumakad sa tubig. Sino ang susubok na lalakad sa tubig? Humanap kayo ng swimming pool na malapit-lapit sa inyo. At pagkatapos lumakad kayo. Tingnan ninyo ang reaksyon ninyo nung sinabi ko yan. Ang iba sa inyo umiiling, sinasabing, hindi pwede yan. Hindi pa man natin ginagawa, hindi na pwede sa inyo. Mga kapatid, pagka Panginoon ang nagsasabi, lahat magiging posible. Kaya napatotohanan ni Pedro na ang Panginoon nga ito, sapagkat ang imposible ay nagiging posible sa kanyang buhay. The impossible becomes the possible. Okay? May mga pangako ang Panginoon at ito'y magandang balita para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Those that are suffering because of your faith, do not be disheartened. Kayong may mga trials, naghihirap, difficulties, and hardships, and sufferings are happening in your life because you started to serve the Lord. Do not be disheartened and do not question God because that is part of His plan. Ano yon? Sabi ni Pedro sa 1 Peter 4:12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. 1 Peter 4:13, But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings. Ang lahat ay magsabing partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Hallelujah. Nagtitiis ba kayo ng dahil sa magandang balitang inyong tinanggap? Magsaya kayo sapagkat kayo ay nakikisama sa mga kapighatian ni Kristo. Fellowship of His sufferings. Ang lahat ay magsabing fellowship of His sufferings. Ulitin natin, fellowship of His sufferings. Baka hindi pa niyo nadanas noon ang kahirapan na dinadanas niyo ngayon. Fellowship ng paghihirap ng Panginoon yan. Upang kung siya ay lilitaw na at ipahahayag na, magkakaroon ka ng tunay na
kagalakan. May bagyo bang nangyayari sa buhay mo ngayon? May kapagsubukan bang nangyayari sa buhay mo ngayon? May kahirapan bang nangyayari sa buhay mo ngayon? Huwag kang matakot sa bagyo. Huwag kang matakot sa paghihirap. Huwag kang matakot sa trials. Sapagkat yan ay inihanda ng Diyos para hindi sa ikapapahamak mo, kundi sa ikatitibay at ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Hallelujah! Hallelujah! May pangako ang Diyos sa iyo at huwag kang matakot. Sinasabi niya na ikaw ay isasama sa lahat ng mga banal. Nakita ni John the Beloved, napakaraming mga tao pumunta sa langit. Rapture na ito. At nakita ni John the Beloved ang maraming taong ito. At sinabi niya, ano at sino ang mga taong ito at saan sila galing? Sabi ng Revelation 7:14, and I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Kung may trials kayo, at may paghihirap sa mga sandaling ito, at anak na kayo ng Diyos, huwag kayong malito o matakot. Ang paghihirap na yan pala, ang tribulation na yan pala ay sabon upang labhan kayo. Amen. Yan pala ay Clorox upang lalo kayong pumuti at makakasama sa mga anak ng Diyos na nakapaglaba ng kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang mabahala. Ang kapighatian, ang tribulation na iyong dinadanas ngayon, yan ay kalooban ng Diyos upang ikaw ay lalong pumuti at lalong maging karapat-dapat na pumunta sa Kanyang kaharian. So members ka na ng mga maliligtas. Hallelujah. Alam ba ninyo mga kapatid, pagpasok natin sa langit, ang lahat ng mga members doon, makikita natin yung mga nailigtas. Alam ba ninyo yun? Sinong gustong pumunta sa langit sa inyo? Lahat ng papasok doon ay maliligtas. May nailigtas na ngayon, naroroon na. Pagpasok natin doon, tayo ay mag-uusap-usap. Kapatid, paano kang nakapasok dito? Anong sasabihin ni Pedro sa iyo? Ako, nakapasok ako dito. Binitay ako, pati warik. Tapos sinunog. Apostol Pablo, paano ka nakapasok dito? Ako, pinutulan ako ng liig. Umatras ka ba? Naku, hindi mangyayari yun. Yung ibang mga Kristiyano, paano ka nakapasok dito? Pamilya nyo, bakit ka rito? Naku, kami, kinain kami ng leon, lahat kami. Kaya kami naririto. Tayong nagtanong sa kanila, ngayon sila naman magtatanong sa atin. Kapatid, hindi kita kilala, taga saan ka? Kami ay taga Pilipinas. Taga Mandaluyong. Paano kayo nakapasok dito? Nakapasok ko kami dito dahil mahina hong pananampalataya namin. Nakapasok kami dito dahil sa aming panlulupaypay. Maririnig ba ninyo yon? Naku, pagka sinabi niyo, sasabihin ng mga apostol, ano kayo? Hilo? Alis kayo dito. Hindi kayo karapat-dapat dito. Pero pag sinabi mong, kami nakapasok dito, at kami ay nagtiis din naman, at kami ay pinighati din naman,
at kami ay inusig din naman. Ngunit kami ay nagpatuloy na masigasig sapagkat alam namin sa kalagitnaan ng mga pag-uusig, trials ng buhay namin, alam namin hindi kami iiwanan ng Panginoon at alam namin na ang imposible ay magiging posible para sa Kanya. Anong sasabihin ng mga apostoles? Welcome! Kasama tayo. You are members of the redeemed. Pero pagka wala lang tayong bigas, umatras na tayo at nanlupaypay, bakit hindi ka na naglilingkod? Wala nang bigas, paano yan? Bakit hindi ka na naglilingkod? Naku, malaki ang kapagsubukan namin sa pinansyal. Uunahin muna namin yon. Hindi po pwede yon, mga kapatid. Sapagkat para sa iyo, ang pagiging karapat-dapat na makasama sa mga nailigtas ay makisama sa mga kapighatian ng Panginoon sa iyong paglilingkod. Huwag kang mabahala sa kapighatian. Sabon nga lang yon at Clorox lang yon para lalo kang pumuti sa harap ng Diyos. Hindi ka mapapahamak sa kapighatian, trials, o kasakitan na iyong sinusuong ngayon dahil sa Kanya. Huwag mong hintindihin yan. Hindi ka mapapahamak niyan. Bagkus ikaw ay lalong dadalisay at lalong puputi sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Magandang balita para sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya, sapagkat ang Panginoon ay may mga pangako sa bawat isa. Sinabi niya na siya ang bato ng mga araw. He is the rock of ages. Praise the Lord. Na kung saan tayo nakatayo. Kaya sinabi ng Panginoon, He that heareth my sayings and obeys them is likened unto a man which built his house upon the rock. The floods came, the winds came, the rains and the storms came and beat upon that house. It was not destroyed because it was founded upon the rock. Saan ka ngayon nagpapatayo ng iyong mga ginagawa para sa Kanya? I hope you are not building it upon sand of religion and sand of denomination. You are building it upon the foundation, which is the rock. Who is He? Jesus Christ. Doon tayo nagpapatayo ng lahat ng ating mga ginagawa. I preach because I love Him. You serve Him because you love Him. Naglilingkod kayo ng hindi dahil sa kapitbahay nyo, hindi dahil sa member na kasama nyo. Naglilingkod kayo hindi dahil ang nanay ninyo naririto o anak ninyo naririto. Naglilingkod kayo ng dahil sa Kanya. Hallelujah! Kapag ka ang lahat ng ginagawa ninyo ay dahil sa Kanya, anumang kapagsubukan ang dumating sa inyo, hindi kayo lalagpak. Nakatayo pa rin kayo sapagkat ito'y para sa Kanya. So you are building on that foundation. I thank God because He is our rock of ages. Magandang balita para sa lahat ng mga may mga problema. Amen? Amen. The Bible says that in the shadow of His wings, you will make your refuge until the calamity be overpassed. Sabi ng Psalms 57:1, Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusted in Thee. Yea, in the shadow of Thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. When you have trouble, huwag kayong mabahala. Lumuhod kayo. Hingin ninyo sa Panginoon ang anumang gusto niyong mangyari. At yan ay mangyayari sa inyong buhay.
Hallelujah. Hallelujah. Anuman ang inyong gusto, don't panic. Don't be confused. All you have to do is go into the privacy of your own room, kneel down, and talk to your Father in secret. And your Father in secret will reward you openly. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, Ama, ito po ang gusto kong mangyari. Tell Him exactly. And that is what the Lord is going to do for you. Woo! Amen! Anong sabi niya? Ask and it shall be given. Lahat tayo magsabing, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened. For everyone that seeketh, findeth. Everyone that asketh, receiveth. Everyone that knocketh, to him it shall be opened. Sinungaling bang Panginoon? Pagka sinabi niya yon, panampalatayan ninyo, lumakad kayo sa ibabaw ng sinabi niya at yan ang mangyayari sa buhay nyo. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ba ngayon ay binabagyo? They were riding on a small boat going to the other side of the Sea of Galilee. The apostles and Jesus Christ. Jesus Christ was so tired, he went up to the stern of the boat and he began to doze off and sleep. In the middle of their travel, in the middle of the Red Sea or the Sea of Galilee, while they were traversing the length from shore to shore, all of a sudden the Bible says the wind and the storms came and blew upon that little boat. And they were about to capsize and they were about to die. Malapit na silang lumubog dahil biglang bumagyo sa kalagitnaan ng Sea of Galilee. Hindi naman sinabi ng Weather Bureau na magkakaroon ng bagyo sa araw na yon sapagkat napakaganda ng panahon. Ngunit biglang binagyo sila. At nang sila'y binabagyo na, nagkapanik-panik at na-confuse na sila. Anong sinabi mga kapatid ng bawat isa? Lulubog na tayo. May isang pumunta sa Panginoon at ginising siya. Panginoon! Tutulog-tulog kayo riyan! Malapit na ho kaming mamatay dito at wala kayong pakana sa kalagayan namin. Alam ninyo mga kapatid, kung minsan ang Panginoon parang natutulog sa buhay natin. Sapagkat ano man ang nangyayari, parang hindi niya alam kung anong nangyayari sa buhay natin. Pero it's enough that Jesus is with us on the boat of life. Nang siya'y bumangon, anong sinabi niya? O mga walang pananampalataya, bagyo, hangin, ulan, huminto kayo at ang lahat ay huminto. Ngayon, that's the story. Pero halimbawa, hindi siya ginising at lumubog ang bangka na kanilang sinasakyan kasamang Panginoon. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari? Alam mo ninyo kung ano mangyayari? Maganda sana ang mangyayari kung di lang ginising ang Panginoon at lumubog ang kanilang bangka. Sapagkat silang lahat ay magkakaroon ng eksperyensya na lalakad lahat sa ibabaw ng dagat. Woo! Kapatid, pabayaan mo na yung sinasakyan mo. Yung ginawa mo na sinasakyan mo ngayon, pabayaan mo na yun kung binabagyo. Huwag kang mag-alala kahit lumubog pa yan.
Lalakad ka sa ibabaw ng tubig, mapapatunayan mong kasama mo siya sapagkat ang imposible ay gagawin niyang posible sa buhay mo. Hallelujah! Isaiah chapter 25 verse 4. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. Magandang balita para sa lahat ng mga nasa sa mga problema. Yung problema nyo, yan ang mga bagyo, yan ang mga alon sa buhay nyo, na tila baga humahampas sa buhay ninyo, lulubog na kayo. Huwag kayong mag-alala. Alisin niyo yung pag-aalala. Di ba sinabi niya, cast your cares upon Him, for He careth for you. Liwanagin natin yon. Ibigay ninyo ang pag-aalala ninyo sa Panginoon, sapagkat Siya ang nag-aalala para sa inyo. Sino rito ang may mga pag-aalalang pumasok dito? Taas ang kamay. May pag-aalala kayo. Gusto ng Diyos, wala kayong pag-aalala. Para kayong mga ibon. Meron naman kayong ibong nakitang pumunta sa ospital at sinabing masakit ang ulo ko. Alam niyo nakaka-migraine, yung mga pag-aalalang hindi niyo na i-release. Worries! I am worried about this. I am worried about that. He did not say, cast your responsibilities upon me. He said, cast your burdens and your worries upon me. Ang nangyayari ngayon, naunawaan ba ninyo ako? Maliwanag ba yan? Ang nangyayari ngayon, ang mga Kristiyano, ginagawa yung verse na yon na sinasabing, pati responsibilidad, itinatapon na sa Panginoon. Uupo na lang ako sa bahay, ikaw nang bahala sa buhay ko. Dapat ka pa rin magtrabaho. Dapat ka pa rin gumawa ng responsibilidad mo. Hindi niya sinabing, cast your responsibility upon me. No, He did not say that. He said, cast your cares upon me. Cast your worries upon me. Yung mga pag-aalala lang, may inaalala ka, yun ang nakakatanda sa'yo. Yun ang nakakababagabag sa'yo, nakakanervyos sa'yo. Kaya't nai-insomnia ka at hindi ka makatulog sa gabi nang dahil sa walang kwentang pag-aalala. Alisin mo yung pag-aalala mo. Gawin mo ang dapat gawin mo sa bawat araw. Ibigay mo sa Kanyang pag-aalala mo at Siyang bahala sa iyo. Hallelujah! Tingnan nyo. Sinabi ko pa lang yan, ang iba sa inyo, umaalis na yung sakit ng ulo nyo. Hallelujah. Yung responsibilidad na kapag papalakas ng katawan yon. Pero yung pag-aalala, nakakasakit ng ulo yon. Nakaka-migraine yon. Nakakatumor yon. Nakaka-ulcer yon. Yung pag-aalala, nakakatanda yon. Nakakapanot sa ulo yon. Amen. Kung responsibilidad lang ang pinag-uusapan, mga kapatid, siguro pinakamalaki ang responsibilidad ko sa inyo. Ewan ko kung totoo ang sinasabi nila, pero sinasabi nila, Pastor, araw-araw po, bumabata kayo. Ito ba yun? Woo! Hallelujah! Bakit? I don't worry! Ano nakakaalis sa worry ko? Hindi ko naman trabaho ito, trabaho ng Panginoon ito. Kaya siyang susupply sa lahat ng pangangailangan ng ministry niya. Sinabi ko sa kanya, Panginoon, inyo pong trabaho ito, ginawa lang ninyo ako manager, kayo pong supplier ng trabahong ito, ako po gagawin ko ang lahat ng responsibilidad na pinapagawa nyo, pero ang pagsusupply, inyo pong problema yon. Bakit ko po problemahin yun? Hindi naman akin ang gawain ito, sa Panginoon ito.
Tinanong ko siya, Panginoon, ipoprosper mo ba ang gawain mong pinadala mo sa akin? Palalaganapin mo ba ito sa buong sanlibutan? Sabi niya, oo anak, sapat na yon. I don't worry anymore. Kung ayaw niyang lumago, edi wag. Pero sinabi niyang lalago, edi siya magsusupply ng lahat ng pangangailangan ng ministry ito. Woo! Hallelujah! Amen! Praise the Lord. Kaya alisin na ninyo pag-aalala. Huwag kayong mag-alala. Wala tayong magsabing, hindi na ako mag-aalala. Gagawin ko na lang ang aking responsibilidad sa bawat araw ng buong kakayahan ko. At pagkakinagabihan, ako'y matutulog na mahimbing, na parang bata, sapagkat ako ay wala ng pag-aalala. Ang Panginoon ang siyang mag-aalala para sa akin. Hallelujah! Hallelujah! O tingnan nyo, kalahati ng sakit nyo, nawala na. Kayong ninenervyos, tingnan nyo, hindi kayo ninenervyos ngayon. Kayong may mga sakit sa ulo, pumunta rito, wala kayong sakit sa ulo. Kayong maraming kunot ang noo, nawawala na. Kayong mga tumatanda dahil sa kalungkutan at hindi na kayo marunong umismile, tingnan ninyo, nagsilitawan ang mga ngiti ninyo ngayon. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, don't worry about tomorrow. Look at the birds. They fly up in the air. They do not apply for job. They do not go to school, but they eat every day. Ang responsibilidad lang nila, ginagawa nila araw-araw. Sinabi ng mga ibon, kaya binigyan tayo ng pakpak upang lumipad. Araw-araw lumilipad yun. At pag-uwi nun, mataba yun. Meron bang pagamutan ng mga ibon? Meron ba? Meron bang birds hospital? Walang ganun ah. Bakit? Walang ibong nagkakasakit. Walang ibong may migraine. Walang ibon na namamatay dahil sa ulcer. Wala. Ang lahat ng ibon ay mataba. Hindi nagtatrabaho yan. Sabi ng Panginoon, example niya yan para sa atin. So, mga anak ng Diyos, members ng Jesus Christ, alisin ang mga pag-aalala. Kung anong responsibilidad na binigay ng Diyos sa inyo bawat araw, gawin ninyo. Pero ang pag-aalala, ibigay ninyo sa Kanya. Siya ang nag-aalala para sa iyo. Araw-araw makikita mo, mas magaling palang mag-alala ang Panginoon sa iyo. Araw-araw, kagalakan ang iyong maaani mula sa Kanya. Bakit ko sinabi yan? Etong sinabi niya, mga kapatid, and behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and I will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done which I have spoken to thee of. Genesis 28:15. Ang kinin ninyo yan, ibibigay ng Panginoon sa inyo ngayon yan, pangako na para sa inyo. Ang kinin ninyo, ang Genesis 28:15. That is a promise for you. Amen. Ako ay sa iyo, sasamahan kita sa lahat ng dako kung saan ka man pupunta, at hindi kita iiwan hanggang ang lahat ng sinabi ko ay matutupad na sa buhay mo.
Anong sinabi niya sa bawat anak niya? Pagpapalain ka niya, aalisin niya ang lahat ng kabagabagan mo, at siya ang katulong mo sa lahat ng problema mo. Hindi ka niya iiwan. Kaya huwag kang mag-alala. Amen. Alam ba ninyo, ang pastor natin ay hindi natutulog? Sinong pastor ng ministry ito? Natutulog ba siya? Sinabi ng Psalms 121:4, Behold, he that keepeth Israel shall not slumber nor sleep. Hindi siya matutulog. Siya ang ating Ama na nagbibigay proteksyon sa atin. Siya ang palaging nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga anak niya. Alam niya kung saan tayo pumupunta at alam niya kung ano ang ginagawa natin. So huwag kayong mag-alala. Now, He will support you in everything that you do. Magandang balita para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat sa service na ito, aalisin sa inyo, kung hindi man 100%, up to 80% sa lahat ng problema niyo. Sino rito ang nakadama ngayon ng pag-aalala niya ay naalis na? Gawin mong responsibilidad mo. Driver ka ba? Nasa opisina ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Just go to your job. Exercise your responsibility. That is good for you. That will strengthen your body. That will strengthen your mind. But do not worry. Aalisin ng Diyos yan. Kasama ng pag-aalala ang lahat ng karamdaman. Pagka naalis yan, lahat ng karamdaman kasama na riyan aalis sa iyo. Pag-uwi mo, masarap ka nang matulog, makakatulog ka na. Pag-uwi mo, magkakaroon ka na ng gana kumain. Pag-uwi mo, magkakaroon ka ng ganang matulog. Pag-uwi mo, magtataka ka sapagkat mahirap ka nang gisingin sa umaga. Everybody say amen. Kayong may mga insomnia, gusto ba ninyong malaman ang sikreto para mawala ang insomnia nyo? Magtanong kayo sa mga workers ng Jesus Christ. Bakit? Kasi pagka-worker ka ng Jesus Christ, pagka nasandal ka lang, natutulog ka na. Bakit? Walang pag-aalala ang mga yan. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Pagkakasama natin ng Panginoon, ang imposible ay magiging posible. So He will sustain you in all of your life. There are many promises that I can read in the Word of God here for you, but I don't have the time. He has promises to the obedient, promises to the humble, servants of God, and promises to those that are afflicted. He has promised us deliverance. He has promised us divine care in sickness. He has promised us comfort of God's presence. He has promised us an eternal home. He has promised us that everything works for good to the believer. He has promised us sufficiency of divine grace. He has promised us fellowship. He has promised us membership in the body of Christ and with the redeemed. And He has promised us bodily supplies. He has promised us unlimited blessings. Ang lahat magsabing unlimited blessings. He has promised us answers to prayer. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Ngayon, bago tayo matapos, I want you to exercise real faith. Ang lahat ay magsabing real faith. What is real faith? Real faith is the faith that the Lord has taught us. Ano ang pananampalatayang tinuro niya sa atin? Sinabi niya, pagka nananalangin ka sa anumang bagay na hinihingi mo, pag panalangin mo, paniwalaan mo, nang idinalangin mo, tinanggap mo na, at yan ay
tatanggapin mo. So in other words, the principle of faith is believe and see. The principle of the world, to see is to believe. The principle of God in faith, believe and see. Okay. Sino rito ang may financial na problema? Lahat? Praise the Lord. Di ba noon meron di kayong financial na problema? Sinagot na ng Panginoon yun, di ba? Ngayon meron na naman. So, hinihingi ninyo sa Diyos pera. Now, dapat sanang sermon na ito, how to get more money from God. Pero dahil faith, at yan ay pinangako niya, si Pedro, binigyan niya ng example, walang nakukuha nang siya sumunod sa utos ng Panginoon, 153 na malalaking isdang nakuha niya. Ito ang prinsipyo ng faith, 11:24 ng Mark. Ano yan? Pagka raw nanalangin ka, paniwalaan mo na ang hiningi mo, tinanggap mo na, at yan ay tatanggapin mo na. Okay? Humingi ka ng pera ngayon. Panginoon, 10,000 piso po, Panginoon. Yun ay dinalangin mo. Anong sinabi ng Panginoon? Paniwalaan mo na yung 10,000, tinanggap mo na. Okay. Pag alis mo, ano ang ugali o ano ang reaksyon ng taong nanalangin ng 10,000 tapos tinanggap na niya? Di pagkatapos mong dumalangin, kahit hindi mo pa nakikita, hawakan mo na at maging masaya ka na. Sasabihin ng kapitbahay mo, bakit masaya ka? Dahil tinanggap ko na ang dinalangin ko. At sinabi niya, at tatanggapin mo. Now, when you believe in faith, you call on those things which are not as though they are or as though they were. That is faith. Call on those things that are not, they are not seen, as though they are. I don't have 10,000, but I prayed and I asked the Lord, when I finished praying, I will act as though I have it already. If my neighbor asks me why I am happy, I say I am happy because I have 10,000 in my pocket. The Lord answered my prayers. And you will have them. Magic ba yan? Magic ba yan? Hindi, pananampalataya yan. Tuturuan ko ang lahat ng mga Jesus Christ members kung paano manampalataya na may milagrong mangyayari. Kikinig ba kayo? Mahalaga ang lesson na ito, mga kapatid. Medyo ma-overtime tayong konti dito, pero gusto ko maunawaan ninyo ito. Believe and see. Believe and see. When you have that principle in your heart, you will make the impossible possible. Possible, impossible, possible. Ano yon? Karugtong lang. Believe and see. Okay? Pagka naniwala ka sa harap ng Diyos, inangkin mo isang bagay na hinihingi mo. It is just a matter of time before that certain thing is going to materialize before your very eyes. Hallelujah. 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 Will you believe in the Word of God? Alam niyo si Tomas, di ba? Sino may kilala kay Tomas dito? Anong prinsipyo ni Tomas? To see is to believe.
Sinabi na ng Panginoon, babangon ako pangatlong araw. Hindi pa naniwala yung Tomas yung bumangon ng Panginoon. Sinabi ng mga apostoles na 10 sa kanya, hindi siya naniwala. Sinabi niya, pagka hindi ko napasok ito, hindi ako maniniwala. Dito, dyan, ako maniniwala. Sense of touch, sense of seeing, hearing. Yan. To see is to believe. To feel is to believe. To hear is to believe. Pero isang araw, nagtipon sila sa upper room. Walang katao-tao. Sila lang. Bukas ang pinto, hindi. Sarado. Bintana, lahat. Biglang-bigla nagmaterialize si Jesus Christ sa kalagitnaan. Hinanap niya si Tomas. Tomas, halika. Lumapit si Tomas. Sabi ng Panginoon, ang kamay mo, Tomas, ipasok mo dito. Pinasok ni Tomas. Dito, dito. Anong sabi ni Tomas? Diyos ko po, totoo nga pala. Sabi ng Panginoon, nanampalataya ka dahil nakita mo. To see is to believe ka eh. Pero sabi niya, mas mapalad ang hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya. Hallelujah! Sinong naniniwala na si Jesus Christ nasa kalagitnaan ngayon? Bakit ninyo pinaniwalaan yan? Sapagkat sinabi niya, di ba? Anong sabi niya? 2 o 3 nag-uusap sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan. So we are more than 3 or 4 or 2. Eto ang Panginoon, nandito siya. Kung gusto siyang mag-materialize ngayon, lilitaw siya sa ating kalagitnaan ngayon. Pero hindi na siya kailangan lumitaw. Maniniwala ba kayo? Nandito siya. Alam niya ang dinadama mo. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang iniisip mo. Alam niya ang kailangan mo. Alam niya ang gusto mong kalutasan ng problemang yan. Alam niya ang gusto mo ng milagro sa araw na ito. Ibigay mo sa Kanya. Siya ay naririto. Hallelujah! Doon pa nananampalataya si Tomas na ang imposible pala magiging posible pagka Panginoon ang kasama. Kilala ba ninyo si Sarah? Sino siya? Asawa ni Abraham. Nang binisita ni sila ng Panginoon, teenager ba sila? Hindi. Ano sila? Mga ilang taon na? 100 taon. 100 years old. Nakakita na ba kayo ng talong sa palengke na hindi nabili ng 1, 2, 4 na buwan? Ganyan ang balat ni Sarah. Amen. Kayo, 45 years old, menopause na kayo. Si Sarah, doble pa. Dahil 100 years old na siya. Noong 100 years old siya, sinabi ng Panginoon kay Abraham, sa susunod na taon, Abraham, ganitong oras, ganitong petsa, ganitong araw, magkakaanak ka. Tumawa si Sarah. Sabagat tinignan niya ang katawan niya, imposible ito. Tinignan niya ang balat niya, imposible ito. Si Abraham hindi nag-alinlangan. Naniwala siya sapagkat memorize na niya ang Panginoon. Next year, the same time, the same date, the same month, Sarah ay nagbuntis na at nanganak na nga. 3 buwan pa lang, pagkatapos na sinabi ng Panginoon yon, nagtataka si Sarah sapagkat nasusuka na siya sa hating gabi. May matanda rito. Lola na. Sinabi niya, hay, may pag-asa pa pala. Hindi para sa iyo yan. Para kay Sarah lang yan.
Ibig sabihin nun, pagka ang Panginoon pumasok sa buhay mo, ang imposible ay magiging. Ano man ang imposibleng hinaharap mo ngayon, tingnan mo at sabihin mo, the Lord is with me. That means the impossible shall become possible. Sinabi ng Panginoon, with man it is impossible, but not with God, for everything is possible with God. Mapapatotohanan mo ang Panginoon kasama mo pagka ang mga bagay na imposible sa buhay mo ay magiging posible lahat. Anak ng Diyos, ang impossibility nagpapasimula dito sa utak. Sabi ng apostol na si Pablo sa Roma 12, renewing of your mind is very important. By the renewing of your mind. Baguhin ninyo ang inyong mga pag-iisip. Ang lahat ay magsabing, wala nang imposible sa buhay ko, sapagkat kasama ko na ang Panginoon. Wala nang imposible sa buhay ko, sapagkat kasama ko na ang Panginoon. Lalakad na ako sa tubig ng problema ko. Hindi ako lulubog. Hindi ako matatakot. Nasa sa Kanya na ang aking pag-aalala. Magiging matagumpay ang buhay ko mula ngayon. Hallelujah! He will remove your obstacles. You have faith as big as that of a grain of a mustard seed. You can command this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea. It shall follow thy word. And He will give you spiritual fullness, and He will empower you for His service. Napakarami pang mga pangako ng Panginoon sa Kanyang banal na salita. Magandang balita lahat. Ang atin lang gawin ngayon, manampalataya. Ang kinin. Paano ka manampalataya? Tawagin mo ang bagay na wala pa. Na parang, andyan na sa'yo. Woo! Imposible noon na tayo ay magkaroon ng television program. Much more na imposible magkaroon tayo ng daily telecast. Ngunit alam ba niyo yung ginagawa niyo yung pastor? Inaangkin ko na ang mga bagay na yon ay nandito na. Wala pa tayong daily telecast, nagte-taping na ako para sa daily telecast. Ayun, binigay ng Panginoon. Akala ko sa Davao lang, sa buong Pilipinas pala. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ang lahat ng nakikita ninyo sa ministering ito ay bigay ng Panginoon. Bakit? Sapagkat inangkin natin at hiningi natin. Hindi lamang yan, individual members, lahat sa inyo, dinadalangin ko, kayo ay manampalataya na lahat kayo ay pagpapalain ng buhay na Diyos at ang buhay ninyo magiging matagumpay, walang imposible sa inyong buhay na hindi magiging posible. Mula ngayon, mangyayari na yan sa buhay nyo. Purihin natin siya mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ako'y dadalangin sa mga sandaling ito habang nakataas sa inyong mga kamay. Gusto ng Panginoon kayo ay hindi magiging lampas sapagkat mga anak niya kayo. Ngunit tanggapin ninyo mga bagay na ito sa pamamagitan ng inyong pananampalataya at asahan ninyo araw-araw na ang lahat ng kayo pinangako kayong gagawin. Magiging matagumpay kayong lahat. Ang kinin ninyo mga kapatid, lumakad kayo sa pananampalataya. Lumakad kayo sa sinabi niya. Sa Panginoon ay walang imposible. Puro posible lahat.
kasama natin siyang lumalakad sa mga sandaling ito. Ako'y dadalangin, dumalangin din kayong kasama ko ng mga sarili ninyong dalangin sa Kanya. Ano man ang kahilingan nyo, ano man ang gusto niyo mangyari sa buhay nyo, sabihin ninyo sa mga sandaling ito. Tayong lahat, mga kapatid, tumaas ng kamay, ganito, pagkatapos, ipikitay niyo mga mata para ang Panginoon at kayo lamang ang mag-uusap. At ako ay sasama sa inyong mga dalangin sa mga sandaling ito. Tayong lahat, dumalangin. Amang banal, nagpapasalamat po ako sa inyong mga banal na salita na inyong binigay sa mga sandaling ito sa mga anak ninyong naririto. Kayong may mga impossibilities sa buhay nyo, aalisin ng Diyos ang impossibilities ng buhay ninyong yan. Lahat kayo, gagawin niyang matagumpay sa buhay nyo. Sampalatayanan ninyong sinasabi niya, anuman ang bagay na hiningin nyo sa Kanya, sa inyo. Siya ay kasama na ninyo mula ngayon sa mga sandaling ito. Walang mahirap na bagay sa Panginoon pagkakasama ninyo siya. Ang kinin mong mga bagay na ito, anak ng Diyos, ito ay para sa iyo. In Jesus' name. Ikaw mahina sa pananampalataya mo, mula ngayon, lalakas ka na. Ikaw na puno ng pag-aalala mula ngayon, ikaw ay hindi na mag-aalala. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, it is done right now. Kapangyarihan ng Panginoon ay pasa sa iyo sa mga sandaling ito. Salamat po, Ama, sa nadadama naming presensya at kasagutan at mga salitang ngayon ay tumimo sa aming mga puso. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's praise God for the answer. Let's praise God for the miracle that you will receive today. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.